Okay, punta na naman tayo dun sa ibang aspect na nakita natin sa Pinoy Big Brother ngayon. Sa tingin ko na applicable dito sa totoong buhay sa labas ng bahay nito. So, alam natin na may mga tao na technically, totoo yung sinasabi na pag-usapan doon na malakas yung love team. So, sa akin, nawala ng parang non-existent itong si Brent Manalo. kumbaga, kumbaga, nawalan siya ng screen time without Isnir. Nagkaka-screen time lang naman siya kasi pag nandun si Isnir, nung medyo hindi na sila ni Isnir yung magpartner, iba na yung kaduo ni Isnir, iba na rin tong kaduo ni Brent. Nawawalan siya ng screen time. Ang laging nasa screen time is itong Dasbia. Totoo yung napag-usapan na talagang pag love team ka, malakas yan yung hinahanap ng tao. Pero, hindi ba kayo naawa dun sa mga taong nawawalan ng screen time? Yung Shakira. Yung improvement ni Charlie, hindi nakikita. Yung ginagawa ni Kira, hindi nakikita. Bakit? Nung first week, Dasbana. Okay lang yung kay Brent at saka yung sa mga characters ni Isnir, yon. Kaya nawawala ng screen time yun kasi it's either Dasbana or yung mga character ni Isnir. Ngayon, yung Dasbia o yung Dasbi. So, kasi laging nakapokus sa love teams. So, eto, may interview kumakalat sa Facebook, sinave ko na nga sa timeline ko Umamin itong si Ivana Alawi na doon sa tanong na talagang itutuloy niya yung collab with Dustin. At inamin niya na kinilig siya kay Dustin. Kasi gentleman, kasi nung nandun siya, yun yung nakita niya. Ngayon, kung nanonood siya ng PBB ngayon, at saka kung ano yung mga, okay, fine, yung nababasa niya online, is hindi niya na dapat pansinin kasi subjective yun. Yung mga na-e-air sa PBB at yung live stream, if ever napanood niya, ano kaya ang magiging niya ron? Siguro, napanood niya na rin siguro, kaya pero itutuloy pa rin niya dahil ang paninindigan niya is kilala niya yan. So, hindi natin alam, yun na lagi ko sinasabi, hindi natin alam kung yung kilig factor na yun. Kasi inamin niya, kinilig siya. At nung nakita niya yung edits ng mga tao na tinatag siya, na-appreciate niya. Hindi lang natin alam kung yung appreciation na yun is mauuwi malaliman. Kasi sa tingin ko, ito sa akin ipoportion niya si Bianca. Kasi nominated siya. So parang nag-usap na sila ni Bianca ng masinsinan at umamin naman ito si Dustin na gusto niyang makilala si Bianca paglabas. So, ibig sabihin, yung Dasbana is a momentarily affair o momentarily event. Saglit lang yun. Kasi if Dustin is serious with his words, ipoportion niya si Bianca sa labas. At inamin naman niya dun sa Bini, kay Bini Joanna at saka kay Bini Stacy na masaya siya. At gusto niyang i-level up. He never said that to Ivana. And take a look, ate. So yun, hindi natin alam. Hindi natin alam kung magbababa ng standard itong si Ivana. Kasi ako sa opinion ko lang, ipoportion ni Dustin itong si Bianca. Kasi sa tingin ko, yung Brevins ang lalabas. Yung Brevins ang lalabas. Kasi parang non-existent na si Brent Nadamay pa siya rito kay Vince At saka grabe naman yung marami atang hindi nagustuhan doon sa mga sinabi ni Vince. Kaya imposible na
na si Dustin at saka si Ralph yung lumabas. At syempre, alam natin, 2 nominations na si Ralph malakas. Nung kaduwa niya si Michael at nung kaduwa niya si AC, nominated siya pareho pero hindi siya napalabas. Malakas si Ralph. So, imposible na mapalabas siya. Kung pag-uusapan yung trend, hindi natin alam. Kasi malalaman lang naman natin yung sa Sabado eh. Hindi naman natin alam kung sino yung A, B, tsaka C. Hindi natin malalaman. Yung huling eviction night niya, hindi natin alam na yung letter B pala yung Shakira. At saka marami rin namang nagtatanggol dito kay Dustin. Pero kaya nga imposible mapalabas itong si Dustin kasi 3rd nomination pa lang. Imposible mapalabas to si Dustin. Kasi maraming supporters ang Dasbea, malamang yung Brent at saka Vince duo ang lalabas. Kasi yun na nga yun eh. Marami sa inyo naghahabol yan, umamin na si Ivana, kinilig siya. At definitely matutuloy yung vlog, yung collab. Pero hindi natin alam kung si Dustin ba ipoporsyo si Bianca. Opinion ko lang naman yun na ipoporsyo niya si Bianca. At kung maglo-lower ng standard itong si Ivana. Kasi puro kayo kilig. Hindi nyo iniisip yung bakit nagalit si Kla. Yung nga sinasabi ng ibang tao, hindi na bahay ni Kuya yan, bahay ni Dustin. Hindi kasi dapat tinotolerate yung So ibig sabihin pala yung isang bata, pag mali yung choice of word ng bata, hindi mo itatama. Diba? Tayong mga Pilipino, dinidisiplina tayo ng nanay, tatay, lolo't lola natin, tito at tita natin na kapag mali yung ating sinabi, kinukorek tayo. Itong mga fans ni Dustin Yu, parang tinotolerate pa na okay, fine, mabait siya, hindi lang tama yung pagkakasabi niya. For me, that's wrong. The mere fact na mali yung sinabi niya, mali yun. Huwag nyo na ipagsangkalan na mabait siya, pero mali yung sinabi niya, kaya okay lang. Mali yung sinabi niya, so dapat mag-accountable siya doon sa mali niyang sinabi. Kasi meron namang tao na mabait pero mali yung choice of words sa sinasabi. So may kasalanan siya doon. Hindi na dapat isama yung pagiging mabait niya. Kasi hindi ka totally mabait na tao kapag mali yung choice of words na sinasabi mo. Pag mali yung word na sinabi mo, mali ka na. And kasi kaya nyo lang naman ipagtatanggol si Dustin dahil kay Dasbea. Diba? Kaya nyo lang naman ipagtatanggol si Dustin dahil yung sa Dasbea. Pero kung wala si Bianca, hindi nyo ipagtatanggol yan. You are all after kilig. Pero yung empathy at saka yung wala. Kinikilig lang kayo at kadalasan pagkilig, panandalian lang. Ewan ko lang dito kay kay Ivana Alawi kung panandalian lang kilig nito, hindi natin alam. Alam mo naman mga babae ngayon, paiba-iba ng isip. So, yun lang po.